po sa ating lahat. Ito pong muli si Brad Ness. Ang pag-aaral naman natin ngayon ay langit muna aking sinta, kakambal mong ipinanganak ang liwanag ng umaga. Susuriin natin at pagmasdan ang isang bagong ipinanganak na sanggol at makakatagpo tayo ng kadalisayan. Ang isang bagong panganak na sanggol ay puno ng kainosentihan at ang pagtanggap sa kanyang sarili ng may tiwala. Pag-ibig ito ang sagisag ng purong kamalayan o pure consciousness. Kung gusto nating makita ang mga katangian ng pagiging inosente sa ating sarili, alalahanin natin ang mga panahong naranasan nating maging sanggol. Ang inosente ay alerto, tulad ng isang sanggol. Ito ay puno ng pag-uusisa, pagtataka at pagkamangha. Para sa isang buhay, ang pakiramdam ng pagkamangha ay naroroon. At doon ay may pakiramdam ng seguridad na gusto natin dito sa mundo. At pagkatapos ay nakapagsasalita ng walang kaalaman. Lagpas sa kaingayan ng oras ay namamalagi ang kapayapaan ng walang tiyak na oras. Mayroong pagtanggap, may tiwala, may pag-ibig tayo. At lahat tayo ay nakaranas noon, hindi lamang bilang mga sanggol, bilang mga bata. Sa katunayan, kahit na bilang matanda, nakakatulong tignan ang isang sanggol upang maipaalala sa atin ang karanasang yon. Binasbasan ni Jesus ang maliliit na bata. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang pagbawalan. Sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos." Tandaan ninyo, ang sino mang hindi kumikilala sa paghahari ng Diyos, tulad sa pagkilala ng isang maliit na bata, ay hindi paghaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang mga bata, pinatong ang kanyang mga kamay, at binasbasan sila. Yan ang pagiging inosente. Kailanman ay hindi namamatay. Gusto natin makipag-ugnay sa pinagmulan ng paglikha. Tumingin tayo sa isang sanggol dahil ito ay nagmula sa sinapupunan ng paglikha at tayo ay agad mababago sa isang nilikha ng pag-ibig. Isang simpleng pagharap sa isang sanggol ay gigising ng pagiging inosente sa ating pagkatao. Sa kabuuan ng sagradong aklat na ito, mayroong malatulang karunungan ng mga taong lumakad sa daan ng pantas dahil maraming masasabi ang mga tula na hindi maaaring maipaliwanag sa pamamagitan ng simpleng pangungusap. May kasabihan ang tula ay isang pagsalakay sa hindi may palawanag na pangungusap. Pag-aralan na natin ang proseso, ang pagharap sa isang inosente. Saan ako nanggaling? Saan ako nakuha? Tanong ng sanggol sa kanyang ina. Sumagot ang kanyang ina habang naluluha at ngumingiti habang inilalapit ang sanggol sa kanyang dibdib. Nakatagpo ka at nakatago ka sa aking puso. Bilang kagustuhang aking sinta, ikaw ay nasa mga manika sa aking mga pambatang laruan. At kapag ako'y naglalaro, gumagawa ako ng imahe mo sa aking baraha tuwing umaga. Ginagawa kita at hindi kita ginawa.
Ikaw ay kinang na nasa altar ng Diyos. At sa aking panalangin, ipinapanalangin din kita sa aking pag-asa at sa aking pagmamahal sa buhay. Sa buhay ng aking ina ay nabuhay ka sa kandungan ng hindi namamatay na espiritu na nangangasiwa sa aming tahanan. Ikaw ay inalagaan ng ilang panahon at nung ako'y nagdadalaga, ang aking puso ay nagbubukas ng talulot at ikaw ay umaaligid, isang samyong nag-aabang. Ang iyong malambot na kahinaan ay namumulaklak sa aking batang bias tulad ng isang kislap sa kalangitan bago pa man ang pagsikat ng araw. Langit mo na aking sinta, kakambal mong pinanganak ang liwanag ng umaga at lumutang kang pababa sa agos ng mundo ng buhay. At sa wakas, na-stranded ka sa aking puso habang pinagmamasdan ko ang iyong muka. Ang misteryo ay pumuspos sa akin. Ikaw na pag-aari ng lahat ay naging akin. At sa takot na mawala ka, hinawakan kita ng maigpit sa aking dibdib. Anong mahika ang humuli sa kayamanan ng mundo. Sa malambot na brasong ito, bigla natin mararanasan ang isang bagay na banal at dalisay na magdadala sa atin sa mundo ng pagka-inosente at maaari nating maranasan niyan anumang oras sa ating sarili. Sa Mateo 18:1, sino ang pinakadakila? Nang mga sandaling iyon, lumapit si Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino pong pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Matatagpuan natin ang inosenteng iyan sa sinapupunan ng paglikha. Ngunit, ang pagiging inosente ay bababa at magbibigay daan sa pangalawang yugto sa daan ng pantas. At yun ay ang kapanganakan ng pagka-makasarili. Kahit na ang pagiging inosente ay nandoon, ito ay nawawala dahil natatabunan ng pagka-makasarili. Ito ay ang kapanganakan ng dalawahan, ang kapanganakan ng pagkamakasarili at ang pag-iiwalay ng sarili mula sa pagkatao. Ang pagkamakasarili ay nagiging panloob na punto ng referensya at kapag nangyari iyon ay nagbibigay ng pagtaas sa takot sa pagkakatikit sa isang pangangailangan para sa pag-apruba sa isang pangangailangan upang angkinin ng sarili, mga alalahanin para sa awa sa sarili, sa pansariling pagpapahalaga, paghihiwalay, pagkabalisa. Ang mga ito ay mga katangian ng kapanganakan ng pagkamakasarili. Inuunan natin ng ating sarili. At ito ang oras na ipinanganak kung kailan ng sarili ay sinasakripisyo para sa pansariling imahe. Kapag ang sarili ay sinasakripisyo para sa sariling imahe, ang oras ay nakakainip dahil ang oras ay walang halaga kung hindi ang pagpapatuloy ng memorya na kung saan ang ginagamit ay pansarili bilang isang panloob na punto ng referensya. Yan ang kagustuhan sumikat, yan ang laging gustong pinag-uusapan, yun ay isang pagiging makasarili. Kaya sa estado ng pagkamakasarili, meron tayong takot. Baka malaos tayo. Baka hindi na tayo pag-usapan at magkakaroon ng pagkabalisa. At kapag tinignan natin ang ating sarili, makikita natin na sabay-sabay na naroon ang pagiging inosente.
Ngunit doon, makikita rin natin kung nagbibigay ka ng atensyon sa katotohanan na ito, ikaw ay hindi ang tunay mong sarili. Ang imahe sa sarili ay hindi ang sarili. Ang imahe sa sarili ay ang mga sosyal na maskara na ating inilalagay pansamantala na nakikita pag nagme-meditasyon. Kaya magandang magkaroon tayo ng meditation nang makita natin ang tunay nating sarili. Hindi yung kasikatan, hindi sobrang talino, hindi sa magagandang mga bagay, sapagkat hindi yun ang tunay nating sarili. Dumating na ang oras na magsimula na nating malaman na ang pagkamakasarili ay walang iba kung hindi isang bilangguan, isang kinakailangang entamblado, dahil ito ay nagbibigay sa atin ng sariling katangian. Ito ay nagbibigay sa atin ng isang kahulugan ng pagkakakilanlan para masigurado ang ating kaligtasan bilang isang individual. Ngunit ito ay isang malungkot na buhay. Kinakailangan makontrol ito ng tunay nating sarili. Sinasabi nga ng isang detective master na kapag natanggap natin na ang makasarili ay hindi ang tunay nating sarili, saka mo lang malalaman ang tunay nating pagkatao. Sabi nga, dati ay ganito siya. Ako na hindi malapit sa pangalan ko ay umiiyak mula sa pitan at lalong abala sa pagbuo ng pader sa paligid ng paggawa ng bakod pataas sa ulap. Nawala sa paningin ko ang aking tunay na pagkatao. Sa kanyang madilim na anino, nagmataas ako. Sa mataas kong pader, wala akong ginawa kung hindi magpakayaman at magtago sa mayamang kong tahanan. At dahil sa pag-aalala ko sa mga ito na mawawala sa paningin ko, ang tunay kong pagkatao at tunay na dahilan ng pagkakalikha sa akin, kaya nang minsan akong lumabas, sino itong aninong ito na sumusunod sa katahimikan ng kadiliman? Tumabi ako upang maiwasan ang kanyang presensya, ngunit hindi ako makatakas sa kanya. Dinadagdagan niya ang kanyang malakas na boses sa bawat salitang aking binibigkas. Siya ang aking maliit na sarili. Panginoong, wala siyang kahiyan, puno ng kayabangan at kasakaman sa pagiging makasarili. Panginoon, naiya po akong lumapit sa inyo kasama ang sarili kong makasarili. Kaya sana, isang araw, ang makasarili ay mamatay at magbigay ng kapanganakan sa susunod na yugto ng ating pag-uusapan, at ang yugto na yon ay ang kapanganakan na nagtatagumpay. Ang pagkamakasarili ay nagbibigay sa pagtaas sa kapanganakan na nagtatagumpay, at ang nakakakuha nito ay mas malakas ang loob at may sariling kakayahan para makuha ang katanyagan at kayamanan. Nararamdaman niya ang kaibahan niya, at ang nagtatagumpay ay pinanganak na. Ang laruan ng mga matagumpay na tao ay ang mga material na bagay, pera at kapangyarihan. Yan ang Diyos ng mga taong matagumpay, ang Diyos ng manifestasyon. Isang kinakailangang bahagi ng ating sarili, ang mga ito ay bahagi ng walang katapusan at walang hanggang sarili na nagpapalagay na meron sa ilang mga antas ng ating kamalayan, at ito ay hindi ang lahat sa ating buhay, pero humahawak tayo rito. May nalalangin nga sa Diyos, sa Panginoon, na bigyan siya ng pagpipigil sa kanyang sarili, pero kung maaari ay wag muna ngayon kasi nasisiyahan pa siya. Isang pamilyar na linya dito, titigil na ako sa paninigarilyo, ngunit hindi ngayon. Magpapapayat na ako, ngunit hindi ngayon. Sa anumang kaso na ito, ang kapanganakan ng nagtatagumpay ay isang kinakailangang bahagi ng ating pag-iral. At humahantong tayo sa isa pang yugto ng paglipat
dahil ang oras ay dumarating na kung saan ang nagtatagumpay ay hindi nasisiyahan sa lahat ng mga nakamit na ang nais ay kumonekta sa pagnanais para sa makabuluhang relasyon. Isang pagnanais na magbigay kahit na ang pagbibigay ay dahil sa pagiging makasarili. Nagbibigay lamang dahil gusto lang magpasikat upang itaas ang sariling imahe, tulad ng isang pilantropong nagbibigay para sa kanyang pangalan ay nakasulat sa harapan ng eskwelahan o hospital. Nagbibigay para bigyan ng kasiyahan ng sarili kapalit ang kasikatan at kapurihan. Ang pagkamakasarili pa rin ang panloob na punto ng referensya. Kaya pupunta sa entabladong pinag-uusapan natin ang tungkol sa unang tatlong mga antas ng sariling kamalayan, ang pagtulog, pangarap, at pagising. Ang mga taong nauna sa atin, ang mga manghuhula, mga propeta, ang yugto na ito na engkantador, ang mga manggagamot, ang mga salamangkero, ang mga pantas ang nagsasabi na meron higit pa sa buhay. May mga yugto ang kamalayan na siguradong mas kahanga-hanga at kabigha-bighani. Ngunit karamihan sa mga tao ay mananatili sa sirkulo sa kanyang buong buhay. Pag-usapan natin tungkol sa mga karagdagang revolusyon ng kamalayan. Habang papunta tayo lagpas sa nagbibigay at sa unang pagkakataon, kumonekta sa susunod na yugto ng ating anyo, ng ating evolusyon na naglalayo sa atin mula sa estado ng pagising at nakakagising sa atin sa isa pang estado ng kamalayang ito ay ang kapanganakan ng susunod na yugto sa ngayon na nasa estado tayo ng pagising. At ang lahat ng bagay ay lilitaw na napakatotoo sa atin, subalit ito ay tunay lamang para sa estado ng pagising, tulad ng kapag tayo ay nasa estado ng pangarap. At ang lahat ng bagay ay lilitaw na napakatotoo sa atin, ito ay wasto lamang para sa katayuan ng estado ng panaginip. Nakakaranas tayo ng mga panaginip at ang mga ito ay napakatotoo. Ito ay totoo matapos nating magising mula sa panaginip. Saka natin malalaman na panaginip lamang ito dahil gising na tayo. Kapag ang pantas na nauna sa atin na nagsabi na kapag nasa estado ng pagising, ito man ay totoo. Ito ay tunay dahil tayo ay nandoon tulad noong tayo ay nananaginip. At darating ang araw kapag tayo ay gumising mula rito at sasabihin kawili-wiling pagising, tinitingnan natin na ang panaginip ay hindi totoo dahil ito ay nilikha lamang ng ating utak. Hindi natin napagtanto na ito ay isang realidad kasama ng mga bituin ng kalawakan ng mga puno ng baghari at ikaw at ako ay nilikha rin ng ating utak. Ang utak at ang ating pakaramdam ay nako-convert sa radikal na bukas sa maraming paliwanag at patuloy na dumadaloy sa kwantum na tinatahi at kino-convert ito sa material na realidad. Ang mahika dito ay ang magic na nasa loob ng kamalayan na kung saan maisip at sumaklaw at lumikha at nagiging mundo malayo sa dulo ng hindi pangkaraniwang bagay. Kumukuha tayo ng enerhiya at impormasyon. Pinagsasama ito at kino-convert natin ito sa material na realidad sa isang tiyak na yugto ng kamalayan na tinatawag na estado ng pagising ng kamalayang pangtao. Ngunit habang papunta tayo sa ibayo ng estado ng pagising ng kamalayan, nagsimula tayong sumulyap sa ating sariling kaluluwa at makipag-ugnay sa Kanya at napag-alaman natin na merong isang estado ng transcendensya kung saan ang mundong ito ay napoporma at hindi pangkaraniwang bagay
ay nagiging wasto, tanging para sa estado ng pilohoriya at ang estado ng kamalayan. Kamalayang lumilika na sarili nitong filosofiya at ang bawat estado ng filosofiya ay isang tiyak na estilo na gumaganang agos ng utak, gumagana sa isang tiyak na paraan. Ang tibok ng ating puso, ang ating paghinga, ang agos ng impormasyon at enerhiya sa katawan ay may kinalaman lamang sa ganong estado. Ang estado ng panaginip ay may sariling metabolikong tulin ng sarili nitong estadong filosofiya. Ang pagtulog ay may sariling metabolikong tulin ng sarili nitong filosofiya. Ang pagising ay may sariling metabolikong tulin ng sarili nitong estadong filosofiya. Bumubuo tayo ng iba't ibang realidad. Tingnan natin habang tayo nag-aaral ang pantas. Ano ang susunod na estado at ano mangyayari kapag ipinanganak ang naghahanap? Sa daan ng pantas, nakaharap natin ang ating sarili. Una ay ang pagka-inosente. Pagkatapos ng mga yon ay nahanap natin ang pagkamakasarili. Pagbibigay kasiyahan sa sarili at sinusubukan nating kontrolin at manipulahin at humingi ng pag-aproba. Nakita na natin na ipinanganak sa ating sarili ang nagbibigay at nakita natin ang panganganak ng nagtatagumpay sa pagkakaayos na ang inosente, ang pagkamakasarili, ang nagtatagumpay at ang nagbibigay. Nakita natin ang iba't ibang tapyas ng ating sarili at alam natin na meron pa ring gutom o uhaw para sa mas iba pang bagay. Kapangyarihan, pera, at pagbibigay ay hindi tunay na Diyos na ginawang Diyos ng iba. Bahagi lamang ng walang katapusang ekspresyon. Ang walang hanggang kosmikong kaisipan ang magdadala sa atin sa papel na ginagampanan. Pero merong pagkasabik para sa espiritual na karanasan. Ang kaligayahan sa material ay hindi magdadala ng katuparan at kasiyahan. At doon papasok ang pangunawa na lahat ng material ay lumilipas. Ito'y kasiya-siya, subalit ito ay lumilipas. Doon ang paghaharap para sa unang pagkakataon na ang lahat ng ating mga karanasan ay may simula, may gitna, at may katapusan. Merong posibilidad ng pagkaalam natin sa katunayan na isang araw sa ating buhay, malalaman natin na lahat ng bagay ay lilipas. Isang detective master ang nagsabi na kapag una mong nakatagpo ang naghahanap sa ating kalooban, ang buhay natin ay lumilipas para mga ulap ng taglagas upang panuurin ang kapanganakan at kamatayan ng tao tulad ng pagtingin sa paggalaw ng isang sayaw, kislap ng kidlat sa kalangitan, nagmamadaling tulad ng isang punong malupit pababa sa matarik na bundok. Kaya ang naghahanap ay makikilala sa unang pagkakataon ang katotohanan ng tiyak na kamatayan, at kapag alam natin ang katotohanan ng kamatayan, ito ay nagiging mahiko kapag alam natin na ang kamatayan ay naniniktik sa bawat sandali ng ating buhay. Ang ating buhay ay magiging kabigha-bighani dahil ang ating mga prioridad ay magbabago. Ang iyong kalooban ay magbabago. Hindi na pareho ang iyong prioridad, pero maligaya ka pa rin nabubuhay sa mundo. Hindi na kailangan ng pag-aproba na kumokontrol at hindi na tinatablan ng mga pintas. Hindi na tayo matatakot sa mga hamon. Magsisimula tayo maghanap ng katahimikan sa meditasyon. Ang ating pagiging makasarili ay andun pa rin, pero hindi ang kalungkutan ng pagka-makasarili ang mangigibabaw sa ating kamalayan, kung hindi ang katahimikan at pag-iisa ng mga naghahanap.
Ang kalungkutan ay isang kahila-hilakbot na bagay at ito ay puno ng takot. Ang takot ay nakabatay sa pagkilala ng pagkamakasarili. Ngunit ang kalungkutan ay ang pagkaalam ng ating pagiging pandaigdigan na pumapasok sa domenyo ng ating mga kamalayan. Kung saan makikita natin doon ang isang yumayakap na koneksyon at ito ay ang koneksyon mo sa lahat ng bagay na umiiral. Kaya ang mga katangian na naghahanap ay magsisimulang lumitaw. Merong isang pagnanais upang makatakas sa mga hangganan ng oras at espasyo. Merong isang pagnanais na tuklasin ang pinakadiwa bilang walang oras. Ang pagbibigay ngayon ay nagbabagong pagkakayari. Ang pagbibigay ay dahil sa pag-ibig at habag. Ang pag-ibig ay walang iba pang mga hangangarin ngayon kung hindi ang magmahal. Isang detect master na tagapayo ang nagsabi, "Ako ay umiibig ng may pagmamahal." Ang pagtuklas na naghahanap sa kanyang sarili, naghahanap kahit walang dahilan na lampas sa sarili, at walang bunga kung hindi ang sarili niyang prutas, at ito ay ang sariling kasiyahan. Umiibig tayo dahil nagmamahal tayo, at ang karanasang ito ay dumarating sa karanasan ng pag-iisa. Ito ay nagmumula sa pamamagitan ng mga pangangailangan para sa pag-iisa. Kaya sinasabi ng isang detect master mula sa Mount Banahaw na ang pag-iisa, ang mga kondisyon ng nag-iisa ay sumusunog sa labanan kapag nailapat ito sa pinakamataas na punto. Ang ikalawa ay hindi ito nagdurusa dahil walang kasama kahit sa kanyang sariling kauri. Ang ikatlo dahil nakatutok ang kanyang kamalayan sa kalangitan. Ang pang-apat ay walang anumang mga kulay. Ang kulay ay mula sa pagkamakasarili. At ang panglima ay kumakanta ito ng napakahina. Ang pagkamakasarili ay sumusuko ang pangangailangan upang makontrol, upang ipagtanggol, upang mahulaan. Ang pagkamakasarili ngayon ay nakakapatid na ang kamatayan ay nagsasalansan at ang prioridad ay nagbabago. Kaya basahin natin ang pagtuklas ng naghahanap sa pamamagitan ng kanyang mga kaalaman. Kapag unang hinarap ang kamatayan, ang katotohanan ng kamatayan, at kapag ang kanyang mga prioridad ay nagbago, alam natin na ang araw ay darating kapag ang ating paningin sa mundong ito ay mawawala at ang buhay ay aalis ng may katahimikan. Ang pagdrawing ng huling kurtina sa ibayo ng aking mata, gayunpaman, manood ng bituin sa gabi at umaga, pumapailang lang tulad ng dati at ang oras ay tumataas at bumababa tulad ng alon sa dagat, naghahagis ng kasiyahan at naghahagis ng hapti. Kapag naisip natin ang katapusan ng ating sandali, ang harang ng bawat sandali ay nababasag at nakikita natin ang liwanag ng kamatayan. Ang ating mundo na may walang pagpapahalagang kayamanan ay bihirang maupo na nag-iisa upang magmeditasyon. Bihirang hanapin ang kahulugan ng buhay, pero nag-iipon ng mga bagay na walang kabuluhan at mga bagay na nakuha natin ay palilipasin na lang. Tayo na nagmay-ari ng mga material na bagay na naudyokan at hindi nakapansin, ito ay ang kapanganakan na naghahanap ng pantas kung saan may pag-asa na sa sarili o pagpayag na pagkatiwalaang ang adiksyon sa mga material na bagay ay limutin sa yugtong ito. Magbibigay ng balita ng may pag-ibig at habag, hindi umaasa sa anumang bagay na babalik, kahit na ang pagtanggap ng pagpapasalamat. May mga banaag ng kaluluwa at habang inaaninag ang kaluluwa, kinikilala na ang kaluluwang ito ay isang bagay na hindi maaaring isiksik sa katawan o kahit na sa maikling panahon ng habang buhay. May ginhawa sa kaalaman na may pisikal na kamatayan, kaya ang pantas ay pinanganak at ngayon ay may kakaunting pananaw. Sa ikaapat na estado ng kamalayan, ang naghahanap ay nagsisimulang makita ang pantas at ang propeta. Ang ating hinahanap na ating natagpuan
ang aspetong ito sa ating sarili, at dahil itong sarili na ito ay nakasulyap na kaluluwa, lampas sa pagkakagising sa panaginip at sa pagkatulog, dahil ang kaluluwa ay konektado sa espiritu tulad ng maliit na alon sa malawak na karagatan ng kamalayan na naghahanap ay nagsimulang makaranas na makabuluhang pagkakatulad at sinkronisasyon. Nagsimulang mapansin na ang intensyon ay kusang nagbibigay ng oras at espasyo na naglalagay sa kaganapan ng may kaayusan upang dalhin ang dapat na kalabasan at nilalayon. Kung ang iyong pag-iisip ng isang tao at bigla ka niyang tawagan sa telepono, o pumunta ka sa isang city at sa elevator bigla mo makita ang taong iniisip mo, ito ang katangian na naghahanap, ang pantas ay nagsisimula sa pangunawa ng literal na mekanika ng pagkakalika. Nag-uumpisang malaman na sa matatag na pagkatao na kapag kinakailangan na ang pagkilos at ang mga bahagi upang ito ay maganap. Pagkatapos, madadala tayo sa mundo ng mahiwaga at mapaghimala sa normal na pagkagising sa estado ng saloobin sa buhay. Kapag nakuha ito, tapos ay gawin natin ito, magiging ganito na tayo, ngunit ang pantas ay babaligtarin ito at magsasabing ako'y magiging ganito, at pagkatapos ang dinamikong kalikasan na bahagi ay darating at magtutupad sa ating kagustuhan. Pagkatapos ay gagawin na natin ang mga bagay na kinakailangan, at pagkatapos ay kukunin na natin ang lahat ng bagay na gusto natin. Ang buong saloobin ay baliktad. Sa halip na ng pagkakaroon ng paggawa ng pag-iisip at pagiging pantas ay ang pag-iisip at paggawa ng pagkakaroon pabaliktad, at mahanap na ito ay mas masaya at maraming pa. Meron bang mga simula ang mundo na mahiwaga at mapaghimala? Maraming mga tao sa buong mundo ang naglalakbay sa ganitong landas. Naririto ang sinasabi ng isang detective master. Sinabi niya na diskobrehin niya ang naghahanap, ang mahiwaga, ang mapaghimalang mundo, at ang sinkronisasyon at makabuluhang pagkakataon. At paano kung sa ating pagtulog managinip tayo, at paano kung sa ating panaginip napunta tayo sa langit, at doon nakita ang palumpon ng isang kakaiba at magagandang bulaklak. At paano kung sa ating pagising meron na tayong hawak na bulaklak sa ating kamay. Ang naghahanap ay nakakabanaag ng kaluluwa, at ito ay nakakaranas ng mga makahulugang pagkakatulad sa sinkronisasyon, ngunit may yugto ng pagdating kapag ang naghahanap ay pinanganak at naging propeta, dahil ang naghahanap ay nakatuklas na ang naghahanap ng hinahanap ay siya ring hinahanap, at dahil sa naghanap ang hinahanap, ito ay naging propeta at pantas. Ang mga propeta at ang senaryo ay nasa proseso ng pagkakakita at nagsisimula magsanib sa mundo na naghahanap at pantas, at hindi kailanman natakluban ng senaryo. At dahil ang utak ay nag-iisip, nagsusuri, nag-uusga, naghahanap ng at nagbibigay ng kahulugan, lahat ng isang katahimikan, kapag nagbigay pansin sa presensya ng katahimikan, malalaman natin na palaging andun lang yon. Nung bago tayo dumating, nariyon na. Kapag tayo balis, nariyon. Kapag tayo ay nagkakaedad, naroon. Nung tayo ay isang bata, naroon. Nung tayo ay isang sanggol. At kung nagbibigay tayo ng atensyon sa presensyang ito, tayo ay magigising sa kamalayan nang walang ibang nagsusubok ipaliwanag ito sa atin. Ang regalo ay palaging nandoon bago tayo panganak, makatas ng ating kamatayan. Sa katunayan, ng kapanganakan at kamatayan ay pagkagambala sa patuloy na walang hanggang presensya. Ang presensyang ito ay tayo rin. Kung saan ang tubig ay hindi nababasa, ang hangin ay hindi natutuyo, ang apoy ay hindi makakasunog, ito'y sinauna, ito'y hindi pa sinisilang, ito'y kailanman hindi namamatay, at ang kapanganakan at kamatayan ay isa lamang panaklong.
sa panloob na pagpapatuloy ng presensyang ito, maaari natin dali ng kamalayan sa presensya. Kahit saan man tayo magpunta, tayo ay magiging pantas sa loob natin dahil ang propeta ay ang walang hanggang bahagi sa kalagitnaan ng karanasan ng oras at panahon. Lahat ng karanasan ay nakatali sa oras. Merong itong umpisa, may gitna at katapusan. Ngunit na naghahanap, ang propeta ay laging pareho. Ang parehong propeta sa gitna ng iba't ibang karanasan. Upang madala ang kamalayan ng pantas ay ang magdala ng kamalayan sa kawalang hangganang bukirin ng panahong ito upang magdala ng kamalayan ng infinidad sa bukirin ng mga bagay at enerhiya. Ito ay upang madala ang kamalayan ng ating espiritu kung saan man tayo pumunta ay dala ang kamalayan ng walang hangganang oras sa bawat karanasang nakatali sa oras. At ang karanasang ito ng pantas ay nagbibigay ng kapanganakan sa isang transformasyon na tinatawag nating kabiga-bigani. Ang pag-iisip ay may makabuluhang pagkakatulad, sinkronisasyon na mahiwagang pag-iisip dahil ang iniisip natin ngayon ay kumukuha ng mahikong kalidad ng kahit anong ating nilalayon. Ito ay nagsisimulang mangyari at kapag napabilis ang proseso na bahagi ng karanasan na tinatawag na kosmikong kamalayan. Dahil ang ating kamalayan ay nandito at hindi nandito sa parehong panahon. Ang senaryo na nandito at ang pantas na kung saan ay walang hangganan, malaya, walang kamatayan, walang tiyak na oras sa mundong ito, ngunit hindi sa labas nito. Andito ngayon at wala kahit saan sa parehong oras. Ngayon, ang mga himala ay magsisimulang makabuo. Magsimulang maranasan ang mapaghimala kung saan mapapabilis ang mga makahulugang pagkakataon. Makikita ang pagpapabilis at magsisimula tayo makaranas ng mga himala sa kosmikong kamalayan. Sa makatwid, ang ikalimang estado ng kamalayan sa unang dalawa ay ang nagawang malalim na pagtulog, panaginip, pagising. At sa ikaapat ay ang banaag. Sa kaluluwa ngayon na pag-uusapan natin ang tungkol sa ikalimang estado ng kosmikong kamalayan kung saan ang kasabayan ng espiritu, anyo, material, impormasyon, enerhiya, mga andito sa mundo at mga wala rito ay sabay-sabay na ang lahat ng iyon ay tinatawag na kosmikong kamalayan. Ang ating intensyon ay makakuha ng kahangahangang kapangyarihan. Magsisimula tayong makilala kung ano ang tunay na kapangyarihan at hindi ang kapangyarihan na nagmumula sa isang pamagat ng isang mahusay na trabaho ng maraming pera dahil ang kapangyarihang ito ay lumilipas. Ito ay sumasama sa trabaho, pera at sa oras. Ito ang tunay na kapangyarihan, ang kosmikong kamalayan. Dahil ito ay aakit ng kaganapan ng bagay, tao, kalagayan sa paligid ng iyong intensyon. Ito ay nangyayari sa kapanganakan ng pantas. Dahil ang kosmikong kamalayan ay hindi ang panghuling ekspresyon ng pantas. Ang pantas ay kumikilos mula sa kosmikong kamalayan patungo sa dibinong kamalayan. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng kosmikong kamalayan at dibinong kamalayan? Sa parehong aspeto ng pantas sa kosmikong kamalayan, tayo ay nagdadala ng kamalayan ng espiritu sa larangan ng mga bagay. Sa dibinong kamalayan, tayo ay nagdadala ng kamalayan ng kawalang hangganan sa bukirin ng oras. Ngunit ngayon, nasa dibinong kamalayan, kahit ang mga bagay sa ating mga pandama ay kinikilala bilang parehong pantas. Kaya kapag tumingin tayo sa isang puno, nararamdaman natin at nalalaman ang presensya ng parehong pagkakalika at ang paglalang. Ito ang presensya ng parehong dibinong puwersa. At sinabi ng isang detective master na kung hindi mo mahanap ang Diyos sa isang talim ng damo, hindi mo mahanap ang Diyos sa isang bulaklak, hindi mo mahanap ang Diyos sa isang bagari, at hindi mo mahanap ang Diyos sa mata ng isa pang tao,
hindi mo na siya kailanman makikita. Sa aklat ng relihiyon, dahil ito ay isang estado ng kamalayan, ang banal ng kamalayang ito ay isang estado ng pagiging tao, at ito ay isang aspeto ng mga pantas. Ngayon, ito ay hindi lamang kaginawahan sa kamatayan, ngunit merong psikolohihal na pananakop sa kamatayan. Sa katunayan, merong kagalakan sa kaalaman na ang kapanganakan at kamatayan ay isang simpleng idea ng espiritu. At ang espiritu ay may idea ng isang katawan. At iyon ang kapanganakan. At ang espiritu ay may idea na hindi na niya pag-aari ang katawang ito. At ang kamatayan ay isang idea sa kamalayan ng espiritu. Ang psikolohiyal na pagsakop sa kamatayan. Pag-usapan natin ang karanasan nito sapagkat sa pamamagitan lamang ng espiritual na karunungan ng mga taong naging pantas bago pa tayo pinanganak na maaari nating maunawaan. Ang karanasang ito ay tatatak sa atin sa isang level ng ating pagkatao. Kaya naririto ang psikolohiyal na pananakop ng kamatayan sa pamamagitan ng mga mata sa isang pantas. Sa oras na ito ng aking pag-alis, batiin mo ako sa masayang paglalakbay, aking kaibigan. Ang kalangitan ay lumabas sa bukang liwayway at ang aking landas ay namamalaging maganda. Huwag mo akong taningin kung ano ang aking dadalhin doon. Sinimulan ko ang aking paglalakbay sa kamay na walang laman ay isang umasam na puso ay dapat kong ilagay sa aking kasal, sa aking kamatayan. Ito ang aking kasal sa kawalang hanggan upang maging isang biyahero at kahit merong mga panganib sa aking daraanan, wala akong takot sa aking kaisipan. Ang bituin sa gabi lalabas kapag ang aking paglalakbay ay tapos na at ang tala ng melodiya sa takip-silip ay hampas sa handungan at kanlungan mula sa hari ng langit. At dito, muli, hindi ko alam ang sandaling nung una akong tumawid sa hangganan ng buhay. Ano ang lakas na gumawa sa akin upang buksan itong malawak na misteryo tulad ng isang pag-usbong ng isang bulaklak sa gubat ng hating gabi kapag sa umaga ay tumingin sa oras ng liwanag. Nadama ko sa isang sandali na hindi ako estranghero dito sa mundo na mga hindi mauunawaan ng mga walang pangalan at walang forma. Kinuha ako sa braso ng may formang tulad ng aking ina. Kaya kahit na sa kamatayan, ang parehong hindi kilala ay lilitaw bilang kailanman nakakakilala sa akin. At dahil mahal ko ang aking buhay na ito, alam ko mamahalin ko rin ang kamatayan. Ang sanggol ay iiyak mula sa kanyang dibdib ng kanyang ina kapag siya ay inilayo. At ilang sandali upang ilapit sa kalawang dibdib, ito'y pagbibigang aliw. Kaya kapag ako ay pumunta mula rito, hayaan maging ang aking mga huling salita na kung saan nakita ang hindi nadadaig ay natikman ko ang nakatagong pulot ng napakamahiwagang bulaklak na nagpapalawak sa karagatan ng liwanag. At sa gayon, ako ay pagpalain. Ipapaalam ko ang aking huling salita sa bahay-bahayan ng walang hanggang pagtitipon. Nagawa ko na ang aking paglalaro at dito ko nahuli ang walang forma, ang kanyang walang hugis, ang aking buong katawan at ang aking pakpak ay nanginginig pa sa kanyang paghipo na lagpas sa kanyang paghipo. At kung ang katapusan ay darating dito, ipapaalam ko ang aking mga huling salita. At ito ay ang karanasan ng dibinong kamalayan. At ito rin, ayon sa mga taong lumakad sa daan ng pantas, ay hindi ang katapusan. Meron pang mararanasan sa daan ng pantas. Ito ang magbibigay ng kapanganakan ng Espiritu. Hindi lamang malapit sa banal na kamalayan, na ngayon ang Espiritu ay naririto na nagsisimulang sumanib sa Espiritu ng lahat ng bagay na umiiral sa paglikha. Kaya kapag ang espiritu na nasa individual na katawan ay nagsimulang sumanib sa nagsimulang pwersa ng buhay, pangkaisipan, pagpaparami sa kamalayan na may nagbibigay pwersa ng buhay sa lahat ng dako,
Pagkatapos ay walang pagkakaiba sa pagitan ng mga pantas at mga senaryo sa ngayon. Mayroon isang kumpletong pagsasama sa pagitan ng magkasintahan at ng minamahal sa pagitan ng mga propeta at mga senaryo sa pagitan ng lumikha at ng nalikha. Yan ang pagkakaisa ng kamalayan. Masdan mo, ikaw ay nasa aking kalooban, sa akin, at ako lumabas sa sarili ko at doon ako'y naghanap sa iyo. Makinig at sinabi sa aklat ni Moses. Sinabi ng Diyos kay Moses, ako nga, ang universo ay nagiging aking katawan. Mayroon akong isang personal na katawan, ngunit mayroon akong universal na katawan. At ang mga ito ay parehong akin sapagkat ang tunay na sa akin ay wala rito. Ngayon, napunta na tayo lampas sa himala ng kosmikong kamalayan. Nagkaroon ng karanasan ng mga himala sa banal na kamalayan. Iyon ang paglikha ng mga himala at ngayon wala nang pangangailangan para sa mga himala dahil ang lahat ng bagay ay isang himala. Ang katotohanan na tayo ay narito ay isang himala, na tayo ay huminga ay isang himala. Ang katotohanan na may mga kulay at pagkakayari, tula at musika at ang tunog at panlasa at amoy ay hindi na isang himala. Ako ay nahuli sa pagkamay, sa katwiran, lumampas ako sa karanasan ng universo bilang aking katawan. Ito ay isang pagbalik sa isang katuturan, sa estado ng pagka-inosente, kundi sa iba't ibang mga uri ng pagka-inosente. Ang unang uri ng pagka-inosente na lumabas mula sa kamangmangan at ang bagong pagka-inosente ay ang parehong pagkaka-inosente. Ngunit sa pagkakaalam, ang karunungan ay ang pananakop ng kahit na ang karanasan ng kamatayan ay hindi dapat tigilan ang paggalugad. At sa dulo ng aking pagtuklas ay upang makarating sa isang lugar na kung saan tayo nagsimula at malalaman ang mga lugar para sa unang pagkakataon. Kaya ito ay isang pagbalik sa karagatan ng purong kamalayan mula sa kung saan tayo nagsimula sa unang lugar at sumanib sa mga ito. Ito pong muli si Brad Ness. Hopefully, naintindihan ninyo ang ating ipinaliwanag tungkol sa buhay. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta. Pagpalain nawa kayo ng ating Diyos.